Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Hyper Accountant. Ang topic natin ngayon is how to perform basic operation in Excel. Covered niya ang add, subtract, multiply, and divide. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel na to, press lang kayo ng subscribe, and then gusto nyo ma-notify sa mga new topics, click nyo lang yung notification bell. Itong workbook na to, available siya. Ilalagay ko siya dun sa description box para ma-download nyo bago kayo mag-start manood ng video. At saka hindi nyo makalimutan at magawa nyo habang pinapanood nyo to. So, simulan na natin. So, addition. To start, sa pag-a-add ng dalawang data, meron tayong dalawang paraan. Una is using yung plus symbol. Yung pangalawa is using yung sum function or formula. Meron akong sample dito. Sample table showing yung employee name, sales ng french fries, burger sales, and then yung chicken sales. For example lang, sabi ni boss, I want to see the total fries and chicken sales per employee. So, gusto ni boss makita niya, malaman niya kung magkano yung total fries and chicken sales per employee. Ito, gawa tayo ng formula using plus. Pag magagawa kayo ng formula, i-start nyo lagi siya ng equals. And then, pwede na kayong mag-proceed sa formula nyo. Ganun nagwo-work yung Excel. So, in this case, ito, plus this. Yung plus na symbol is makikita nyo doon sa right side na inyong keyboard. Doon sa numeric part. So, enter nyo lang. 7,100 yung total fries and chicken na benta ni John. Ayan. Ito, copy ko lang yung formula kay Peter and Adam para malaman din natin yung sa kanila. Ayan. Pero actually, may way ng pagka-copy ng data, lalo na kapag sunod-sunod siya. Another way is, let's say, si John, meron na tayong formula kay John. Makikita nyo dito na magbabago yung cursor natin. Kapag nagbago yung cursor natin, ibig sabihin nun, pwede na natin siyang simulan yung pagka-copy ng data. Pwede lang natin siyang i-extend sa mga cells na gusto natin i-apply. So, ayun. And then, another way is, kapag nagbago din, pwede natin i-double click yung cell, ma-extend yung formula sa mga susunod na rows. So, double click. Yan. Ganun siya. From time to time, makikita nyo, ang ginagamit ko madalas is double click. Kasi yung purpose lagi natin is productivity, kung paano mas mapabilis mag-prepare ng data at mag-prepare ng report. So, palagi tayo dun sa kung ano yung mas mabilis. Pwede rin tayo mag-add ng data using sum function. Turo ko sa inyo kung paano. So, let's create a formula equals sum. Sa Excel, makikita nyo pag nag-type kayo ng formula, makikita nyo yung possible na formula na gusto nyo gamitin. In this case, sum, itatab ko lang, tapos bigyan niya kayo ng parang guideline. So, yung una mo daw i-add, tapos comma, yung sunod mong i-add. So, i-close mo lang siya and then enter. Tapos, makikita natin magbago yung cursor. Double click ko lang para makapay yung data sa baba. So, parehas lang siya ng output o ng result. Magkaiba lang tayo ng formula. So, yun yung dalawang way ng pag-add ng dalawang data. So, let's say, sabi ni boss, gusto niya makita yung total sales of all products per employee. So, merong tatlong paraan sa paggagawa ng total sum ng let's say, data. Una is yung auto sum, pangalawa is yung paggamit din ng plus, and then yung pangatlo is sum function. To start tayo dun sa auto sum. So, sabi ni boss, gusto niya makita yung total nito. Ano yung gagawin natin using auto sum? Punta lang tayo dun sa cells na gusto natin. No need to create equal sign kasi si auto sum, gagawa siya ng formula. Punta tayong home tab, tapos punta tayo sa upper right side, click natin auto sum yan.
nag-create siya ng formula at na-capture niya yung data na kailangan nyo. So, let's say nagkamali si AutoSum. Minsan kasi pag, let's say may space dito, hindi niya makukuha. So, dalawa lang. Ang gagawin lang natin, i-click F2 para ma-edit natin ang formula. Or pwede rin kayong pumunta dito. Tapos, kita natin yung mga data na naka-highlight. Yung mga edges niya, merong parang extension. So, extend lang natin para makorek yung information. Tapos, ganun din. Double-click ito para makapy yung formula. So, ganun yung paggamit ng AutoSum. Tapos, pwede rin natin gawin siya manually by using the symbol plus. This case, equal plus this cell plus this plus this. Enter. Tapos, double click. Ayan, parehas na output pero magkaiba ng formula at saka approach. So, sum function. Ang sum function naman, i-type lang natin yung equal and then sum, lalabas yung possible formulas, click tab. Tapos, pwede natin siyang ganito and then comma, sundan lang natin and then comma. Kaya lang, masyado siyang manual para gawin. So, ang madalas kong ginagawa dyan, ang una kong ginagawa is equal, sum, then possible formula, tab. Hindi ko siya ginagano para kasi nagiging manual din siya. Ito nga sabi ko, doon tayo sa productivity. Ang sunod kong gagawin is i-highlight ko lang yung cell na gusto kong ma-capture at mag-add. And then, i-close ko, then enter. So, ganun din. Mas para sa akin, mas mabilis siya. So, try nyo. Double-click lang dito. Yun, copy ko yun. So, tapos na tayo sa addition. Subtraction, isang way lang ng pagsusubtract, yun yung paggamit ng minus sign. So, let's say, sabi ni boss, gusto niya malaman yung margin ng bawat product. So, dito sa table na to, meron tayong item or product. Tapos, ang pangalawang table is yung kung magkano yung napagbentahan, kung magkano natin siya binili, and yung margin. Ang margin is sales minus cost para alam nila. So, gusto malaman ni boss to. Ang gagawin lang natin equals yung data na first natin, i-deduct natin kay cost. So, very straightforward lang siya. Double-click lang natin itong cell na to para makaping formula. So, ganun lang siya. And multiplication, multiply. Meron dalawang approach or pwede natin gamitin sa pag-multiply. Una is yung paggamit nitong asterisk, parang multiplication sign na to. Makikita nyo rin to doon sa right side ng keyboard nyo, doon sa may numeric part. Tapos yung pangalawa is yung product function. So using ditong asterisk, gamitin natin equals this data times this. Yung nga palang table natin para maintindihan natin, gusto nating malaman dito kung magkano yung total ng 10 apple na may ganitong price. So yan, dalawang data, gamitin lang natin yung symbol na yun. Tapos, multiplication, and then yung data na sunod. Ganun. Double click. Ganun siya. So, kung gagamitin naman natin yung product function para mag-multiply, ganito siya gagamitin. Equals product. Ayan, lumabas siya. Possible formula. Ito yung ating gagamitin. Tab. And then, itong data na ita-times natin, comma, and then yung sunod na pagta-times na natin, close parenthesis, ganun. Tapos, double-click lang natin para makopy. Same output lang, pero magkaibang approach. Division, meron lang tayong isang way din, is yung paggamit nitong fraction or yung slash symbol. Makikita nyo rin sa numeric keyboard. So, in this case, baliktad naman tong price, total. Nauna yung total sa price. So, let's say si Apple, may 10 tayong binili na binayaran natin is 150. Gusto natin malaman kung magkano yung price ng isang apple. So, ang gagawin lang natin is equal sign this data divided by 10. Enter. Yun. Meron tayong 15 apples. Ito masyado pala siyang mahal. Palitan natin. Yan. Tapos, oops. Copy natin siya as data. Ayan.
double click ko lang to, ayun, yung price na capture natin using division. So, ganun lang siya kadali. Madali lang, no? Sa mga hindi pa pag-subscribe, subscribe lang kayo sa channel na to. Tsaka palike din ng video. Thank you.